gabi po mga kaibigan. Ito mayroon po tayong natanggap na panel gauge, no? So ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 28. Okay, February 28, 2024. So ito po, panel gauge po ito ng Hilux. So pinadala po sa atin from Cagayan, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro po, tama. So marami na po tayong mga naging customer dito. 2 weeks or last week yata po may dalawa po tayong taga Cagayan de Oro din po na nagpadala, no. Shoutout po kay shop po pala to, shop yung nagpadala. Sa shop po na ang pangalan ay Biren Auto Check Center. Biren Auto Check Center from Indang, Cagayan de Oro. Okay, may kapareho din pala pangalan dito sa amin sa Silang sa Indang. So from Cagayan de Oro, no, ito po, Biren Auto Check Center from Cagayan de Oro. Okay. So yun po, okay. Ito po ay panel gauge po ulit ng Hilux, no. So ang problema po nito ay blackout po siya. Ayaw pong gumana ng mga RPM, walang makitang odo. Tapos sa unang start mo, nagbi-blink po yung T-belt nito, no? Halos ayaw na rin gumana ng mga RPM pagka gano'n. So, yan. Ito po, i-repair po natin siya, no? Pero bago po natin i-repair, so kailangan po muna natin i-check. Okay. Check po muna lahat, no? Yan. Okay, so far wala naman pong any physical damage kasi maayos naman pong nailagay ng ating customer sa kanyang box. Okay. Ayan. Buksan lang natin, no, para ma-check lang natin yung loob. Kasi may mga cases po na yung ibang panel gauge po minsan na-repair na po ng iba, minsan naman nalubog sa baha. Kaya minsan ang hirap na pong i-repair pagka gano'n. Naulit yung problema. Hopefully ito naman po tingin ko wala naman pong any history ng ganong problema. Pero mas maganda, at least makita nyo na rin po, may check na rin po natin para-pareho. Okay. So yan. Ito pong pagtatanggal nito, madali lang, no. Meron akong mga naunang YouTube vlog na nandun po yung tutorial ko. Pwede nyo pong sundan. So sa mga bago pa lang po magtatanggal nito, make sure lang po na tatandaan nyo kung saan nakatapat yung needle. Guhitan nyo po ng lapis or ballpen kung saan nakaturo para pag sapak nyo, doon nyo rin po ilalagay. Ako po hindi ko na po siya nilalagyan, no, kasi sanay na rin po ako dito. Kabisado ko na po siya. So yan. Okay. Ayan. Tanggalin lang natin to, no. Madali lang pagtatanggal nito, no? Basta medyo konting ingat lang. Tapos yung pong nito, yung pong LED niya, papagtan po natin. So ang magandang kulay po sa mga ganitong modelo, yung ice blue na kulay. Kalimitan yun po yung best seller natin at medyo malamig din kasi sa mata yung kulay niya, kaya gusto ng mga customer. Okay. Ngayon natin ito yan. Okay, so tanggalin natin. Sa mga siya nga pala, hindi lang po itong gauge nito yung ginagawa po. Halos lahat po ng mga sasakyan, pinapalitan natin ng LED, nire-repair natin. Basta pagka text lang po kayo sa akin. Yan. Ingatan nyo lang po itong LCD, no? Babasagin kasi ito, baka sigetalin nyo, brittle po kasi yan. Yan. Yan, so far okay naman yung yung board niya. So kung hindi siya nalubog sa baha, hindi rin siya na-repair, so madali po ito. So mapapagana natin 'to, no. So ang sakit nito ay blackout, ayaw gumana ng mga needle again, then wala din siyang mabasang odometer. Pati po yung T-belt indicator niya nagbi-blink po. Okay, so i-repair na po natin to, no? Will take around 1 hour. So balikan ko po kayo after ma-repair and after mapalitan po yung LED.
dito. Ito na po, mga kaibigan, nagawa na po natin. So medyo mabilis lang, no? Okay. So ito po yung mga pinalitan natin, no? Dami po niyan. Isang set po lahat yan. So, capacitor, diode, IC, pati po yung LED po. Yan. So tingnan natin kung ilaw na siya, no? Kasi kanina nung tinest ko bago ko gawin, ayaw umilaw, ayaw gumana. So ngayon, test na po natin. Okay. Tapos mamaya i-test ulit natin kapag binuo na natin siya. Ngayon papacheck muna natin yung ilaw kung nagana na. 1, 2, 3. Yun, nagana na yung ilaw. Ayan, ang ganda, ice blue. So okay na po, nagana na po yan. So ngayon, ikabit na po natin siya sa gauge. Okay. Para malaman na po natin. So bago natin siya ikabit dito sa gauge, kailangan po muna natin siya linisin. Okay? Ayan. Kung may brush po kayo, linisin niyo po ng brush. Okay? Ayan. Tapos kabit na po natin to, no? Okay, dokie. Ayan. Ayan. Tapos yung LCD po, linisan po natin, no? Ingatan nyo lang ito sa pagkakabit. Baka mamaya mabend or mabali yung paa. Okay, so make sure lang na tama at yung paa ay nakakabit lahat. Okay, kabit lahat yan. Tapos, punasan na natin to. Okay, para malinis siya, no? Yan. Okay, tapos itong needle, ikabit na po natin. So, tandaan nyo ha, bago nyo tanggalin yung needle, lagyan nyo ng guhit or palatandaan para malaman nyo kung saan nakaturo yung pinakadulo niya. Para doon nyo rin po itatapat. Okay, ito. Ayan. Sa tapat ng letter E, dun sa pinakahuling guhit ng letter E. Okay. Then ito naman, yung malaki, sa gitna. Okay. Sa zero lang ito. Ito madali ito. Sa zero lang siya. Tapat nyo na yan sa zero. Ayan. Okay. Ito, tapat nyo rin sa zero to. Itong RPM. Tumigil sa RPM. Ayan. Okay. So, ngayon, technique dyan, para malaman ninyo kung tama, kung walang magiging problema, iikot nyo po. Yan. Iikot nyo siya. Check nyo po kung may nasayad. Kasi minsan, pag sobrang bao, nasayad dito kaya hindi siya nakakaangat. Kung may nasayad po, iangat nyo lang po ng kaunti. So, ito, wala naman. Ngayon, itatapat po natin siya sa taas. Okay, lahat yan sa taas, nakataas yan. Kasi mamaya, pag-power up po natin yan at kapag good na po yan lahat, pag good na yan, bababa po yan dito sa zero. Okay, magre-reset yan, magka-calibrate yan. Once na good na yung panel gauge natin. Ngayon, kapag ang panel gauge po may problema pa, hindi po yan gagalaw, mag-i-stay lang po yan dyan sa taas. Okay, at wala rin kayo makikita reading dito sa audio. So, ganun po yung palatandaan natin dyan. Okay. Kaya kahit na hindi po nakasalpak sa sasakyan yan, malalaman po natin. Okay, matetest natin. Okay? So ito, linisin na po natin ito. No? Para malinis siya. Malinis yung loob. Okay. Yan. Good. Tapos ito linisin nyo po ng acrylic. Any acrylic cleaner, no? Ang gamit ko dito, ito. Ganito. Ganito klase. Makita po kasi yan. Yan. Mabango pa. Okay. Yan, kitab na niya. Bagong-bago. Yan.
Okay na. Ayan, ganda. Umisin nyo na mabuti, no? Para mukhang makintab. Ayan, okay na. Kapitawan natin to. Ayan. So mamaya ko na ho yan i-screw yung likod. Kasi po ipapower pa natin yan. Okay, tanggalin muna natin yung ilaw. So ngayon, medyo maliwanag kasi dito sa loob, kaya baka yung ilaw niya hindi nyo ma-appreciate na ganun kaliwanag. Kasi yung liwanag nitong ganitong modelo is sakto lang sa paningin at hindi sobrang nakakasalaw. Ngayon, ito, power up natin. Okay. So ngayon, gaya ng nabanggit ko po, nakasentro po yan doon sa taas. Ngayon, kapag ka po yan, good na, magka-calibrate yan, bababa lahat ng needle, magkakaroon ng reading yung odometer, at iilaw na po siya. So, yun po yung palatandaan natin, no? Pag good na po yung gauge. Pag hindi, wala pong response yan. Pag hindi pa good. So, yan. 1, 2, tingnan nyo mabuti kung bababa, ha? Magkakailaw. 3. Yun, nagkailaw. Yun, bumaba na. Yan, okay na. Yan, okay na siya. Ayun, meron na ring meron na ring reading yung odometer. So, ayan, may ilaw na. Itong ilaw nito, hindi ganitong kalinaw kapag hindi nakasalpak sa sasakyan, no? Kasi meron pa yung isang supply doon na magbibigay ng karagdagan liwanag pa, which is hindi natin pwedeng gawin dito kasi talagang lang yun sa sasakyan. So, okay na. So, wala na rin po yung wala na rin po yung blinking T-belt niya. So, yung kanyang odometer ay nasa 340,000. 340,338. Medyo mataas na rin, pero sa mga ganitong katagal na sasakyan na nasa 2006 yung model, ganito talaga ganito talaga yung average ng ganyang odometer. Magtaka kayo pag sobrang baba. So, yan. Okay na po ito, mga kaibigan. So, pwede na po natin itong ipaship. So, pwede na po natin itong ipaship by tomorrow. Okay? So, teka lang. Basahin ko lang pangalan ulit, no? Si Viren Auto Check Center. Okay. Ayan, Viren Auto Check Center from Cagayan de Oro. So, maraming salamat po sa inyong tiwala. So, okay na po itong panel gauge ng Hilux ninyo. So, na-repair na po natin, na-solve na po natin yung issue ng blackout. So, papag-ship na po natin ito bukas. So, itong mga kaibigan, yung po mga details ko, cellphone number, yung pong nandun po lahat sa description kung saan po ako nagsiservice. Pakicheck nyo na lang po doon. So muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong tiwala. Thank you.